So, eto nga mga sangkay, marami na pong nabibisto ang Pilipinas sa mga ginagawa ng mga Chinese dito sa ating bansa at eto, may panibago na naman mga sangkay na isang kumakalat at umalingasaw na kalukuhan po nila. Hello, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Anyway, bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. So, sa baba ng video na ito mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell. At i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, mahigit 1 million na po tayo. No? So, dumarami po tayo dito sa YouTube. Kaya naman kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, i-subscribe muna. Okay? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Huwag kalilimutan, okay? Ngayon, ito nga mga sangkay ang balita. Ayon po dito sa report, mga Chinese restaurant, salon at tindahan na diskubre sa ni-raid na Pogo Hub sa Pampanga. So, if you remember, nakaraan mga sangkay, naibalita po natin ito, isa pong malaking raid na sorpresa ang ginawa sa isang lugar doon po sa Pampanga at doon nga po napakarami ang nadiskubre. At ngayon, isa po ito mga sangkay sa isiniwalat na mayroon po mga ganitong klaseng aktibidad. At ang tanong dito, may mga permit ba ito? Kasi sabi ko nga sa inyo, marami po akong alam na gumagawa na ito, mga Chinese, na mga small, let's say, mga small small time na mga Chinese na nagpupumilit sumiksik sa Pilipinas at gumagawa po ng mga illegal na mga negosyo na wala pong permit, mga sangkay. Ngayon, ito, tingnan po natin ang balita. Tulang isang komunidad ang Pogo Hub na muling sinalakay ng mga otoridad sa Porac, Pampanga. Meron itong sariling convenience store, mga salon, kainan at klinika. Ang Live lupit. mula sa Porac, Kompletong-kompleto, mga sangkay. May clinic pa, pambira. Pampanga. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, may mga Pogo worker pa bang nasagip dyan? Jester, ngayong araw nga ay wala nang Pogo worker pa ang nakita doon sa loob ng Pogo compound. Ito na yung ikalawang araw ng search operation dahil kahapon nga o pasado alas 5 ng hapon dumating yung bagong search warrant. Iyon din yung unang araw na hahalugugin itong 10 hectare na Pogo compound na ito. Grabe. Laki, no? Ewan ko ba mga sangkay, panahon kasi ni Tate Digong, naging malaya itong mga to eh. Kaya siguro up to now, panahon ni BBM, akala nila mga sangkay, ganun pa rin. Makakalusot pa rin ito mga ganitong klase mga kalokohan nito mga Chinese sa Pilipinas. Isa lang yung nahalughog na establishmento kagabi o isang building lang dahil nga sa kawalan ng kuryente at ngayong araw naman ay 4 na establishment o building yung nasiyasat pa nitong ating mga otoridad. Ibig sabihin, 41 establishmento pa yung titignan sa buong Pogo Hub dito sa Porac, Pampanga. Tumambad ang hilera ng mga Chinese restaurant sa pagpapatuloy ng search operation sa ni-raid na Pogo sa Porac, Pampanga. Kapansin-pansin ding Chinese contact number ang gamit dito para sa mga nais umorder. Mayroon ding salon. Hindi na rin magugutom ang mga nasa loob dahil may convenience store rin. Grabe, no? Naka-provide na pala lahat. Pero ang tanong ko dito mga sangkay, kung mayroon itong mga permit, pagdating po sa pagnenegosyo po nila sa lugar na ito. Dito'y nakabalandra lang sa istante ang mga mamahaling alak na nagkakahalaga ng 5 hanggang 10,000 piso kada bote. Grabe. Sa ngayon siguro we cannot yet say kung mayroong pang mga tao sa loob kasi sa tagal na rin ng during from the time of first attempt natin baka wala na ring tao sa loob. Sa ikalawang palapag ng mga kainan, nadiskubre ang computer area kung saan umano ginagawa ang love scam. Ano kaya ito? Ibig sabihin, magpapaniwalain ka na ikaw ay nakikipag-usap sa isang magandang babae. Grabe, ito pala yung mga sangkay. Ito yung mga kalakaran ng Pogo.
Tapos sinasabi po noon, mga sangkay, na sa Pogo raw, malaki ang kinikita ng gobyerno. Pero ganito pala talaga ang kalakaran sa loob. Ganitong klase yung mga pinaggagawa nito mga Chinese na ito. May paano nangyari mga sangkay na pinahintulutan po ito ng dating pamahalaan? Ako, neutral pa ako mga sangkay sa mga ganap when it comes to political color. Dilaw Kawan, DDS, baka BBM, gitna po ako dyan. Wala pa akong kinakampihan. But, kumbaga bilang isang mamamayang Pilipino, hindi ko maiwasan magtanong kasi noon, alam po natin na pinagsisigawan po ito dati. Na kahit nagko-question po itong patungkol sa Pogo, sinasabi po na ito daw ay malaking tulong sa Pilipinas. Dahil kumikita daw po ang ating pamahalaan. Pero kung titingnan nyo po ngayon, mga sangkay, grabe pala yung mga pinaggagawaan na ito. 'Di ba ano ka na lang, mahahapailing ka na lang eh. Tapos in 5 days, kailangan ma-inlove ka sa kanya. Tapos i-introduce ka niya sa cryptocurrencies. Nadiskubre rin ang pinaniniwalaang torture room. Ito pa, hindi ko maintindihan bakit may mga ganito. Isa ito sa mga pinaniniwalaang torture room dito sa loob ng Porac Pogo Hub na nakita ng PAOK at ng pulisya. Nadiskubre rin dito ang ilang metal bat at metal stick. Sa isang pinto naman ng mga dormitoryo, makikita ang higpit ng seguridad. Kaya may mga ganun pa no? Para silang sindikato ba tawag dito, mga sangkay? Paki-comment nyo nga. Grabe, may mga ganun pang klaseng gawain sa loob. Base sa nakapaskil na rules, hindi makapapasok sa loob ang Pogo worker na walang dalang ID. May panuntunan din na kung magpapasok o magdadala umano ng kasamang babae ang isang Pogo worker, kailangang may pahintulot ito mula sa building administration. May ilang hayop din ang natagpo ang payat, patay at nanghihina. Isang unggoy ang nasagip at nakabilad sa init. Maging ang kuneho na ito, bakas ang gutom at hapos sa init. Ang aso naman na ito, hindi na makatayo at nilalangaw na rin. Yung mga hayop siguro, pagsasama-samahin namin. Actually, nagsimula na kami magpakain ng mga hayop. And after that, siguro, i-donate namin sa POS. Grabe, no? Jester, kakapasok lang na impormasyon, no? Sabi nga ng PAOK ay wala pa sa 50% yung nalilibot natin dito sa buong Pogo Hub o Pogo Compound dito sa Porac, Pampanga. Lawak pala niyan, mga sangkay. Pero nyo, sa sobrang lawak, wala pa pong 50% yung naiikot. Bakit ganun? Paano nangyari to, mga sangkay? Pero nang ikutin natin yung likod na bahagi nito, ay nakita pa natin yung ilan pang mga hayop, partikular yung mga aso na nasa hawla at yung ilan ay uhaw at talagang hindi na makakain. Yung isa nga, patay na ng ating abutan. Pero sabi nila ay nakikipagkoordinasyon na sila ngayon dito sa isang animal welfare organization para agad-agad ay makuha ang mga hayop dito. Nakakita rin tayo ng ilang ibon, unggoy at maging kuneho. At Jester, sabi nga ng PAOK ngayon na wala pa yung Animal Welfare Organization na nakikipag-coordinate sa kanila, ay tuloy-tuloy naman yung kanilang pagpapakain muna rin dito sa mga naiwang hayop. Jester. Maraming salamat. Nag-uulat mula Pampanga. Okay, so nakakagulat mga sangkay itong mga aktibidad dito ng mga Chinese sa Pilipinas, sa totoo lang. Halos hindi po ako makapaniwala mga sangkay na ito pala yung nilalaman ng Pogo Hub. Hindi ko alam kung mayroon pa pong iba dito sa Pilipinas, mga sangkay, nakahalintulad na ito. Pero sana masakote po lahat, no? Ito ay talagang paglilinis sa Pilipinas kasi ang dami po sobrang dami din talaga ng populasyon nito mga Chinese, no? Tapos nung past administration pa, naging naging malaya sila ng sobra. Kaya po, ayan, nabibisto po. Ganyan pala yung mga gawain nila. Ang tindi, di ba? Alam niyo mga sangkay, hindi po nila magawa yan doon sa kanilang bansa, sa China. Kasi pag ginawa po nila yan, magkakaproblema po sila.
Alam nyo na kung anong mangyayari mga sangkay kapag nasa kote sila ng gobyerno nila. Talagang may kalalagyan po sila. Ngayon mga sangkay, panibagong iskandalo na naman po ito ng mga Chinese dito sa Pilipinas na nabibisto ngayon. Marami na po ang nahuhuli mga sangkay ng mga ganitong klaseng gawain. Ano po ang inyong opinion? No? Ako nagulat Pambira. I-comment nyo sa baba ang inyong mga saloobin. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload mga sangkay ng mga daily vlogs or mga ginagawa po natin sa buhay. Marami po kayo makikilala dito. Kaya naman, isubscribe nyo po ito. Hanapin nyo sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. I-like nyo po yung mga video. Mag-comment po kayo. Panoorin nyo po mga sangkay. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.